our Bible verse for today is all about is patungkol sa full armor of God. So, kung kahapon, belt of truth, this time it's a breastplate. Sabi dito, stand firm, then when the belt of truth, buckle around your waist with the breastplate of righteousness in place. So, kapag nakikipaglaban tayo, kailangan meron tayong kabanalan. Otherwise, si Satan, sasabihin niya na nakikipaglaban ka sa akin, parehas lang naman tayo masama. So, mahirap nun, di ba? Kunyari ka pang kaaway mo ko, pero kung naman yung ginagawa mo din. So, kung paano ako gumagawa ng kasalanan, ganun ka din. So, kailangan we have to have a breastplate of righteousness. At yun yung topic natin today. So, the teaching for today is the spiritual forces of evil will not give up without a fight. Yung spiritual forces, again, sa Ephesians, sinasabi dito, put on the full armor of God so that you can take stand against the schemes of the devil. So, reality ito na yung Diablo. Meron siyang kaparaanan para wasakin at pabagsakin tayo. At ilayo tayo sa Diyos. So, meron talagang devil schemes na sinasabi, may pakana ang Diablo. So, for a struggle against the flesh and blood, yung pakikipaglaban natin, hindi lang against sa tao. At sometimes, nangyayari sa atin against even evil people. Pero hindi lang yun. There are evil spirits behind evil people. Masamang elemento, masamang spirito na pumikilos sa nalaganap sa corruption ng mundo. So, maging sa iba't ibang religion or religion, kapag inalipin ng Diablo yung mga tao sa iba't ibang religion, they lost. So, totally lost yung tao. Kung kani-kanin tumutakbo sa Diyos-Diyosan, sa mga, lalo na sa mga lugar na maraming Diyos-Diyosan, makikita mo na para bang binapalot ng kadiliman yung isang lugar. Sabi ni Apostol Pablo, ang laban natin is not against the flesh of blood. It's against the rulers and authority, against the power of this dark world, against the spiritual spiritual evil in the heavenly realms. So, mayroong dalawang dimension. May physical dimension, na kung saan yung character ng tao sa planet Earth, universe. Now, meron din silang tinatawag na some kind spiritual universe. That's a different dimension. Doon naman yung mga spiritual beings. Now, hindi totally magkahiwalay yun. Yung spiritual dimension and the physical dimension. Kasi magkasama po yan. Yung katawan natin, yung spirit natin magkasama. Especially din sa heavenly realms. Diba? Kung paano tayo naapektuhan ng spirito. Nakakapag-isip. Emotion. Because of our spirit. Yun din yung relasyon ng spiritual dimension sa physical dimension. Kung meron kasamaan sa physical dimension, meron din relationship sa kasamaan sa physical dimension. Now, the spiritual forces of evil will not kung parang sabi dito the spiritual forces of evil will not give up without a fight. Na yung gera, hindi digmaan, hindi lang nangyayari dito sa mundo. Hindi lang sa physical dimension, sa spiritual dimension, kundi sa earthly and sa heavenly. Kaya, yung pag-akyat ng Panginoon sa langit after yung mamatay, after niya ipako sa krus at tumakit sa langit, sabi dito, pagkaraan nito nagkaroon ng digmaan sa langit. Pati sa langit may digmaan. Si Miguel at ang kanyang mga anghel nakipaglaban sa mga tungkol sa mga kampo nito. So, ito hindi natin nakikita na. Pero, nangyayari ito sa spiritual world.
among angels bigmaan. Si Michael the Archangel nakikipagdigmayan sa dragon kay Satanas. Natalo ang dragon at ang mga kampon at hindi na sila pinayagan manatili sa langit. That's why si Satanas sa Old Testament nakakapasok sila sa langit. Siya yung accuser. Ibig sabihin ng accuser, sila yung nag-aakusa sa mga mananampalataya. Sila yung a great accuser. Yung adversary, yung kalaban, may access sila sa langit, diba? Sa heaven. At makikita niyo yun sa Bible. But this time, wala na silang authority. Ever since na umakit ng Panginoong Jesus sa langit, wala na silang kakayahang pumasok sa langit. Hindi na sila pinayagan manatili sa langit. Itinalo na sila na yung malaking dragon sa nagdadaya sa buong sanlibutan. Itinapo siya sa lupa kasama ng lahat ng kanyang lumpukan. No access na lang sa hanggang dito na lang sa earthly realm. Wala na sa langit, sa throne of ruler of God. Kahit na natalo na si Satanas, wala siyang access sa heaven, hindi siya sumusuko. Tuloy pa rin sila. Pero makikita niyo dito, yung territory ni Satanas, kumukonti hanggang sa maging dito sa early round, dito sa lupa, mawawalan sila ng territory because sasakupin pa rin sila ng ating Panginoon Diyos. So, point number 2 is the devil cannot accuse the believers anymore. Our righteousness in Jesus' righteousness. So, ito po yung mga tinatawag po natin ng teaching for today. At napakalaking bagay po na napag-aaralan po natin to kasi ito is protection natin na talagang makakatulong sa atin. And I want to share with you this simple prayer na sinasabi po dito na Lord God, thank you because Satan cannot longer accuse me before you. You will bring me any charges against those whom God has chosen. It is God who justifies. Jesus has already died on the cross, resurrected from the dead, and is now in heaven praying for believers. Through Jesus, I am love washed by his blood, forgiven, and declared righteous. Satan is no longer has any hold on me. I am holy, righteous before you. Thank you, Lord, for the righteousness of Christ in you. In Jesus' name, amen. Thank you, everyone, and God bless.